Ang alamat ng palay, isang kwentong ibaloy. Noong unang panahon, nag-uulam na mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Nooy may isang mabuting mambubunong o pare na may mahikang mula kay kabunian ang mahikang nakatira sa mundong itaas. Dakbongan ang kanyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyaring naanyayahan si Dakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw, inakyat ang tuktok ng gundok pulag, at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakakita siya ng isang malaking kubong na papaligiran ng napakaraming tao. Ito ang tahanan ni Kabunian at Bugan, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili sa roon ng ilan pang araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hiling ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais niyang magbaon ito pauwi. Agad namang umuo si Dakbongan, kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bukid, kung paanong pasibulin ang mga binhi ng palay, at kung paanong itanim at alagaan ang uway. Sabi ni Kabunian, ngunit upang magkaroon ng masaganang ani, kailangan ninyong isagawa ang kusday kanyaw alang-alang sa akin. Tiyaking nakapatay lahat ng apoy sa nayo. Madaling araw, isasadua ng mambubuno ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng kulibit. Ikikiskis niya ang isang pirasong kawayan sa isang diyak na kawayang may panggatong. Isasalaysay kung paanong nakakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim. At tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubuno na sinabakin, angay at bugawa. Magkakatay ng isang baboy at papahid ang dugo nito sa mga mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng kusday kanyaw, magkakaroon ng manpidyo o 5 araw ng pahinga. Kailangang matupad ang lahat ng ito, diin ni Kabunian. Nanako si Dakbongang sundin ang lahat ng utos ni Kabunian. Maingat niyang inipit ang mga putil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni Kabunian. Dahil dito, sumagana ang buhay niya at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang si Dakbongan na gawin ang kanyaw. Galit si Kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi si Dakbongan sa paglimot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lumikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nailigtas ang aning bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Mula doon, isinasagawa na ng mga tao ang kusday kanyaw bago mag-ani ng palay.